Sa patuloy na pag-igting ng tensyon sa West Philippine Sea, hindi nag-aatubiling magpatupad ng mga konkretong hakbang ang gobyerno ng Pilipinas kasama ang Estados Unidos upang mapalakas ang kanilang depensang posisyon laban sa patuloy na agresyon ng China. Isang mahalagang bahagi ng estratehiyang ito ang pagbuo ng mga bagong pasilidad militar at pagpapahusay sa mga umiiral ng base sa bansa, lalo na sa mga estratehikong lokasyon na malapit sa mga sigalot na tubig ng West Philippine Sea at Taiwan Strait. Ang pagtatayo ng mga bagong paliparan at pantalan sa kapuluan ay naglalayong suportahan ang lumalawak na operasyon ng mga puwersang militar ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang mga pasilidad na ito ay sadyang inilaan upang mapabilis ang pagtugon sa anumang contingency o insidente na maaaring maganap sa mga lugar na malapit sa mga tinuturing na mainit na linya ng depensa sa rehiyon. Sa gitna ng patuloy na pagdevelop ng Tsina ng mga artipisyal na isla sa South China Sea, kinakailangang mapalakas ng Pilipinas ang kanilang kakayahan sa aerial surveillance at maritime patrol upang mapanatili ang kanilang soberanya sa sariling karagatan. Isang halimbawa nito ay ang plano ng Armed Forces of the Philippines na i-rehabilitate ang mga pasilidad ng hangin at naval facilities sa Sububi Bay Freeport. Ang Sububi Bay ay isang malalim na pantalan na matatagpuan 50 milya hilagang kanluran ng Maynila na dati ay naging sentro ng serbisyo at logistika para sa US 7th Fleet hanggang Nobyembre ng taon 1992. Sa kasalukuyan, ito ay pinaghahandaan upang maging isang Philippine Air Force forward operating base na maglalaman ng mga kagamitan para sa maritime patrol assets, fighter jets, imbaan ng mga missile at isang malaking hangar na magagamit para sa mga surveillance aircraft. Sa pamamagitan ng base na ito sa Sububi Bay, magkakaroon ng AFP na kakayahang mabilis na maipadala ang kanilang mga fighter planes at frigate upang tugunan ang anumang insidente sa South China Sea. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang depensa ng bansa sa harap ng patuloy na pagpapalawak ng China sa mga nasabing tubig. Bukod dito, ang base ay naglilingkod din bilang isang mahalagang punto para sa resupply, refuel at repair ng mga barko at ginagamit sa pagdadala ng mga kagamitan ng US militar sa Pilipinas sa panahon ng mga bilateral exercises. Ang Subic Port Facilities bilang suporta sa naturang base ay nakakatulong upang mapadali ang delivery ng mga kagamitan at suporta sa mga joint military operations. Mula nang umalis ang mga puwersa ng Estados Unidos noong dekada 90, unti-unting bumalik ang mga puwersang militar ng parehong bansa upang gamitin muli ang lugar bilang isang mahalagang sentro ng kanilang operasyon. Sa kabila ng pag-alis nun, ang patuloy na pagbalik at pagpapalakas sa Sububi Bay ay nagpapakita ng lumalalim na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos bilang tugon sa lumalalang banta mula sa China. Bukod sa pagiging sentro ng mga aktibidad militar, ang lokasyon ng Sububi Bay ay may mataas na estratehikong halaga dahil sa kanyang posisyon malapit sa South China Sea. Lalo na sa bahagi ng Scarborough Shoal, isa sa mga pinagtatalunang lugar sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang pagpapalakas ng base sa lugar na ito ay hindi lamang para sa militar na depensa, kundi pati na rin para sa pagpapakita ng determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanilang soberanya at mga karapatan sa kanilang sariling teritoryo. Sa kabuuan, ang pagpapalakas ng mga pasilidad militar sa Pilipinas ay isang matibay na sagot sa mga hamon na dulot ng agresibong kilos ng Tsina. Sa pakikipagtulungan ng Estados Unidos, nagsimula ng umusbong ang mga hakbang na magbibigay ng mas mataas na antas ng seguridad at mabilis na pagtugon sa mga banta sa West Philippine Sea. Ang mga base tulad ng Sububi Bay Freeport ay magiging susi sa pagpapalawak ng maritime patrol at aerial surveillance, na siyang pundasyon ng pambansang depensa laban sa patuloy na agresyon sa rehiyon. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng Pilipinas ang kanilang kahandaan na pangalagaan ang kanilang teritoryo at interes sa gitna ng masalimuot na sitwasyong geopolitikal sa Asia Pacific. Habang lumalawak ang geopolitikal na hamon sa rehiyon,
Masigasig na isinusulong ng Pilipinas at Estados Unidos ang modernisasyon ng mga base militar upang mapalakas ang kapasidad ng pambansang depensa. Isa sa mga pangunahing proyekto sa ilalim ng programang ito ang pagpapabuti sa Basa Air Base sa Central Luzon na pinondohan ng Pentagon ng $32 milyong bilang bahagi ng Pacific Deterrence Initiative. Layunin ng inisyatibang ito na masiguro ang katatagan ng rehiyon laban sa patuloy na paglawak ng impluensya ng China sa Indo-Pacific. Sa ilalim ng proyekto, itatayo sa Basa Air Base ang isang parking apron na may lawak na 625,000 talampakan. Ang apron na ito ay kayang tumanggap ng hanggang 20 sasakyang panghimpapawid na isang malaking tulong upang suportahan ang mga operasyon ng parehong Philippine Air Force at mga puwersa ng Estados Unidos. Kilala ang Basa bilang tahanan ng tanging fighter squadron ng Pilipinas na binubuo ng 12 Korean-made FA-50PH Fighting Eagles na siyang pundasyon ng pambansang air defense capabilities. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na nilagdaan noong 2014 ang nagbibigay legal na balangkas para sa ganitong uri ng kooperasyon. Sa ilalim ng kasunduan, pinapayagan ang mga puwersa ng Estados Unidos na mag-access sa mga napiling base militar sa Pilipinas sa pamamagitan ng rotational deployments, pagsasanay at mga operasyon para sa humanitarian assistance at disaster relief. Ito ay nagbukas ng daan para sa mas malalim na ugnayan sa pagitan ng dalawang militar, na nagbibigay daan sa pagpapalawak ng kakayahan ng AFP sa pagtugon sa mga banta sa seguridad. Bukod sa mga pag-upgrade sa mga pasilidad tulad ng Basa Air Base, pinapaigting din ang kooperasyon sa pagsasanay sa pagitan ng AFP at US Forces. Ang mga taunang joint training exercises ay naglalayong hindi lamang palakasin ang taktikal at technical na kakayahan ng mga sundalo, kundi pati na rin ang interoperability ng dalawang militar sa kaso ng mga emerhensya sa rehiyon. Dahil dito, mas nagiging handa ang Pilipinas na harapin ang mga hamon na dulot ng agresibong gawain sa West Philippine Sea. Sa Palawan, isang mahalagang proyekto ang pagtatayo ng runway sa isla ng Balabac. Matapos ang ilang taon ng konstruksyon, malapit nang matapos ang 3 kilometro haba na runway na nagsisilbi sa parehong military at civilian aircraft. Ang lokasyon ng Balabac ay estratehikong malapit sa West Philippine Sea, kaya't malaking tulong ang runway na ito sa pagpapalawak ng depensang panghimpapawid at pagpapabilis ng mga operasyong militar sa timog kanlurang bahagi ng bansa. Ang mga proyekto sa ilalim ng EDCA ay hindi lamang para sa pagpapalakas ng depensa, kundi bahagi rin ng mas malawak na programa para sa peace and security na pinangungunahan ng Department of Public Works and Highways kasama ang Department of National Defense. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, ang pagpapalawak ng infrastruktura ay tinuturing na prioridad upang hindi lamang mapalakas ang seguridad, kundi pati na rin mapabuti ang transportasyon at palakasin ang sektor ng turismo sa mga rehiyon na malapit sa mga strategic military sites. Ang paglalagay ng sapat na espasyo para sa parking ng mga sasakyang panghimpapawid sa mga base tulad ng Basa ay isang tugon sa kasalukuyang kakulangan ng Philippine Air Force sa ganitong pasilidad. Bagamat nagpapatuloy ang modernisasyon ng kanilang mga kagamitan, kinakailangan din nila ng mas maayos na pasilidad upang suportahan ang mga aircraft ng Estados Unidos sa kanilang mga rotating deployments. Ang mga inisyatibong ito ay pinaniniwalaang makakatulong upang mapabilis ang pagtugon ng puwersa sa panahon ng krisis at dagdagan ang kahandaan sa mga posibleng insidente sa rehiyon. Bukod sa mga pangunahing base, ang mga karagdagang site na pinaplanong paglagyan ng mga pasilidad ay magbibigay ng mas malawak na saklaw sa buong kapuluan na magpapahintulot sa AFP at US Forces na mag-project ng kanilang kapangyarihan ng mas epektibo sa mga katabing dagat. Sa kabila ng masalimuot na usapin sa pagitan ng Pilipinas at China, patuloy ang suporta ng Estados Unidos sa militar ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga ganitong proyekto
na may layuning mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang modernisasyon ng mga base militar ay isang napakahalagang bahagi ng pambansang seguridad, lalo na sa gitna ng mga lumalaking tensyon sa pagitan ng China at mga karatig bansa nito. Sa pamamagitan ng EDCA at mga kaugnay na proyekto, nagkakaroon ng Pilipinas ng mas matibay na depensa at mas malawak na kakayahan upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo, habang pinapalakas ang alyansa at kooperasyon sa Estados Unidos na patuloy na nakikita bilang isang mahalagang katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ang Pilipinas ay matagal nang naging sentro ng geopolitikal na interes sa rehiyon ng Indo-Pacific at sa kasalukuyang panahon, ang kanyang estratehikong posisyon ay mas mahalaga kaysa kailanman. Isa ito sa mga pangunahing bahagi ng tinatawag na First Island Chain, isang hanay ng mga pangunahing kapuluan sa Pasipiko na nagsisilbing unang linya ng depensa laban sa posibleng paglawak ng impluensya ng China sa East Asia. Ang lokasyon ng Pilipinas bilang kapitbahay ng Taiwan at malapit sa West Philippine Sea ay nagbibigay dito ng malaking kahalagahan sa mga pandaigdigang plano ng seguridad, lalo na sa mga alyansa nito sa Estados Unidos. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng alyansa sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, nadagdagan ng 4 na bagong lokasyon ang mga base militar ng US sa Pilipinas sa taong 2024. Kasama rito ang natapos ng military runway sa Balabac, Palawan, ang Naval Base sa Camila, Usayas, ang Lo Airport sa Cagayan, at ang Camp Melture de la Cruz sa Gamu, Isabela. Ang mga bagong site na ito ay nagbibigay ng mas malawak na access sa mga puwersa ng Estados Unidos upang mag-deploy at magpatupad ng mga operasyon sa mga kritikal na bahagi ng bansa na may layuning mapanatili ang seguridad sa buong rehiyon. Isa pang mahalagang lokasyon ay ang Fuga Island sa rehiyon ng Cagayan na napagkasunduan rin bilang isang base na maaaring gamitin ng mga puwersa ng Estados Unidos. Ang maliit na isla na ito ay nasa pagitan ng 350 milya o 400 kilometro lamang mula sa Taiwan, at may malapit na daanan tulad ng Luzon Strait at Bashi Channel na kritikal para sa pagpasok at paglabas ng mga barko mula sa South China Sea patungo sa Pacific Ocean. Dahil dito, ang Fuga Island ay maaaring magsilbing sentro ng operasyon para harangin o pigilan ang posibleng naval attack ng China laban sa Taiwan at maging bahagi ng mga hakbang upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Bukod dito, may mga ulat na nagsasabing maaaring magtayo ang Estados Unidos ng isang civilian port sa Batones Islands, isang cluster ng mga atol at islet sa Luzon Strait. Ang rehiyong ito ay isang mahalagang ruta para sa mga undersea fiber optic cables, kaya't ang pagkontrol dito ay may malaking epekto sa komunikasyon at kalakalan. Sa panahon ng mga malalaking drills ng China, kadalasan ay dumadaan dito ang kanilang hukbong dagat, kaya ang pagkakaroon ng kontrol o presensya sa Batones ay magiging isang malaking kalamangan para sa mga alyado ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang kapuluan ng Pilipinas bilang kapitbahay ng Taiwan sa timog ay isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng Estados Unidos sa Asya. Sa panahon ng posibleng agresyon ng China laban sa Taiwan, ang Pilipinas ay magiging pangunahing staging ground para sa mga puwersa ng US upang makatulong sa Taipei. Ang mga base militar dito ay magsisilbing mga puntos para sa pagpapadala ng mga puwersa, kagamitan, at suporta sa anumang operasyong militar o humanitarian na maaaring kailanganin. Ang presensya ng US sa mga base na ito ay hindi lamang para sa kapakanan ng Pilipinas, kundi bilang bahagi ng mas malawak na plano upang piilan ang hegemonic ambitions ng China sa West Philippine Sea at masakop ang rehiyon. Matatandaan na ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos ay isang matagal ng kasunduan na nagsimula pa noong 1951 sa pamamagitan ng Mutual Defense Treaty. Sa paglipas ng panahon,
Ito ay pinalalawak at pinagtitibay sa pamamagitan ng Visiting Forces Agreement noong 1978 taon at ng Enhanced Defense Cooperation Agreement noong 2014. Ang mga kasunduang ito ay nagsisilbing legal na pundasyon ng matibay na kooperasyon at presensya ng US military sa Pilipinas. Sa kabila ng mga pagbabago sa administrasyon ng Estados Unidos, nananatiling matatag ang suporta sa alyansa ng dalawang bansa na sinusuportahan ng parehong mga republikanong at demokratikong lider. Ang ugnayang ito ay itinuturing na susi hindi lamang sa pambansang seguridad ng Pilipinas, kundi pati na rin sa katatagan ng buong rehiyon ng Southeast Asia. Sa bawat taon, mas lalo pang pinagtitibay ng mga lider ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang hangarin na palakasin ang kanilang alyansa sa pamamagitan ng modernisasyon ng mga base militar, dagdag na mga pagsasanay at masinsinang pagbabahagi ng intelihensya. Ang pangmatagalang alyansa ay nagbigay daan sa Pilipinas na makatanggap ng mga mahahalagang tulong militar mula sa Estados Unidos mula pa noong 2015 hanggang 2022. Umabot sa higit $1 bilyong ang halaga ng mga gamit, sasakyan at pagsasanay na naibigay sa Pilipinas, kung saan $475 milyong nito ay tulong na pondo. Malaking bahagi nito ang nakalaan para sa pag-modernize ng AFP at pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga banta sa West Philippine Sea. Ang pagtaas ng presensya ng US military sa hilagang bahagi ng Pilipinas ay nagbibigay rin ng mas malawak na kakayahan para sa magkatuwang na operasyon, lalo na sa posibilidad ng puwersahang pagkakaisa ng China sa Taiwan. Sa pamamagitan nito, nagiging mas mahirap at magastos para sa China ang pagpapalawak ng kanilang impluensya at agresyon sa rehiyon. Ito ang dahilan kung bakit ang Pilipinas bilang bahagi ng First Island Chain ay naging pangunahing katuwang ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Asia-Pacific. Sa huli, ang lumalaking kooperasyon at pagpapalawak ng mga base militar ng US sa Pilipinas ay resulta ng matibay na alyansa na naglalayong protektahan ang soberanya ng Pilipinas habang nagsisilbing mahalagang bahagi ng estratehiyang pang-internasyonal laban sa mga banta sa rehiyon. Sa pagharap sa mga hamong ito, pinipili ng Maynila na samahan ang Washington upang masiguro ang kaligtasan at katatagan hindi lamang para sa bansa kundi para sa buong rehiyon ng Indo-Pacific.